Mga kapatid, kung niyo pong maaalala, ito ho ay pabiro lang naman na binanggit ng dating Pangulong Noynoy Aquino, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Noong pong sila ay nandoon sa Dasmariñas, Cavite sa isang event kung saan mga kapatid, nabanggit niya doon po sa punong-puno na Dasmariñas High School event. Abril 4 po ito, 2013. At ito po ang sinandalan ng maraming grupo itong pabiro na pagpapahayag po ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Anong sinasabi niya? Kasi that time po issue yung pong pagpapatuloy ng konstruksyon ng LRT-1. Ito po yung original na LRT natin na release ng tren sa Metro Manila. Yung galing ng Baclaran papunta po ng Cavite. LRT-1 extension. Ika niya, pag hindi ho nangyari ito, nandyan ho si Secretary Abaya. Ito po yung dating DOTC Secretary na nangangasiwa ng proyektong ito. Dalawa na kaming magpapasagasa siguro sa train. Ang sinasabi niya, sa loob daw po ng 2 taon, dapat daw po tapos na ang proyektong ito. Binanggit niya yan April 4 ng 2013. Ibig sabihin, bago matapos yung kanyang term ng 2016, mga kapatid, tapos na itong LRT-1 extension. At kung atin din pong maaalala, nagkaroon po ng pagdinig diyan sa Kamara de Representante, Setyembre 24, 2025, mismong ang Undersecretary ng DOTR, ito ho, yung Undersecretary for Rails, tinanong siya tungkol dito nga sa update. Ano ba problema nitong LRT-1 extension na ito? Bakit ba ang tagal matapos? Considering nga mga kapatid na ito pong naturang proyekto ay sa ngayon, bagamat nabuksan na po yung kanyang pinakahuling istasyon diyan po sa Sukat, meron na lang pong natitira na halos 6 na kilometro kung saan po dadalawa na lang ang istasyon nito sa Package 2. Ito po yung diyan sa Las Piñas at maging Zapote at yung huli po nito sa Nyog diyan sa Cavite. Tinanong po si Yusek TJ Batan at sabi niya, and I quote, ito po ay on record po ito sa Kamara de Representante. 2 beses na po kasing naaprubahan itong project na ito. Based po sa 2014 NEDA Board approval, tapos na po dapat by 2020. Pero kung babalikan po natin yung original na approval po noong 2001, tapos na po ito dapat by 2010. Again, ang pinag-uusapan po natin ay yung pong serbisyo ng LRT-1 mula dyan sa Baclaran, kung saan po ang dulo nito ay sa Nyog, dyan po sa Bacoor, Cavite. Meron siyang istasyon sa Redemptorist, sa MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos, yan po yung Sukat, Las Piñas, Zapote at Nyog. Yung pong package to nito, diyan na po tayo ngayon may problema, kaya hindi ito matapos hanggang ngayon. Nasa linya ngayon si Attorney Hernando Cabrera, ang administrator po ng Light Rail Transit Authority. Sila po ang ahensya ng gobyerno. Sila ang grantor, ika nga po. Sila po ang nangangasiwa. Dapat po sa proyektong ito. Bagamat ito po ay public-private partnership na hybrid ang kanyang modelo. Attorney Hernando Cabrera, maganda umaga po. Manang Ted, good morning po. Good morning po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Salamat po sa inyo pong panahon sa aming programa. Opo, ano ho ba ang cause of delay ngayon kung bakit po nahinto ang LRT-1 extension dyan po lamang sa Dr. Santos Avenue Station? Well, ang pangunahing delay natin dito, Ted, is tungkol doon sa ating right of way. Ito yung mga lupa na kailangan nating ibigay doon sa ating concessionaire. Kasi doon sa concession contract natin, sila ang responsible sa design at saka construction ng ating release at saka mga stasyon. But yung obligasyon na magbigay ng mga right of way, nasa poder ng gobyerno yan. Diyan tayo nahirapan actually. So if we speak about 3 packages kasi ito, tapos na yung package 1. Attorney Cabrera, opo. Pwede ho ba nating bago nating pag-usapan yung komplikadong right of way issue na yan, pwede bang diretsuhin na po natin po itong usapin na ito?
Ano ba ang pangunahing dahilan kung bakit nahinto ang pagtatayo ng release ng tren, yung package 2 natin, para mabuo na natin yung pong Las Piñas Station and eventually po yung Zapote Station? Ano ho ba ang pinagmulan ng problemang ito? Yun po, hindi po ma-deliver ng government yung right of way para doon po sa package 2. Kasi yung sa package 3 po, kompleto na ho yan, 100% na ho tayo. But nagkakaproblema ho tayo doon sa package 2. Ito ho yung package 2, ito ho yung segment magmula po doon after ho ng Dr. Santos station hanggang sa may Zapote. So tatlo na ho kasi yung naiwan na stasyon, ano? Yung dalawang stasyon dito na papalo po ito doon sa package 2, ito po yung Las Piñas at saka Zapote. So Okay. yun po yung nagka-problema po tayo sa right of way. Hindi ho natin ma-deliver doon sa ating concessionaire itong right of way na po ito. Okay, sige. So, ibig sabihin po, walang naging epekto yung pagtatayo ng flyover dito po sa dadaanan ng release ng tren, sir? Meron ho. Yun ho actually ang isa sa mga naging yung factor bakit hindi ho natin ma-deliver yung right of way. Kasi nga ho, kailangan ho nating baguhin yung alignment ng Yun. project. At para baguhin po ito, kailangan ho nating mamili at maglipat ng stasyon, ng location, maglipat ng alignment at bilhin itong mga right of way na pangangailangan ng proyekto. Yung nga po, attorney, ano po, mawalang galang lang ano po, kasi gusto ko nga sana po, para hindi tayo paligoy-ligoy dito, diretsuhin po natin yung issue, kumbaga, sa bawat problema na nilikha at yung nanganak ng iba pang problema. So simulan po natin nga, bago po itayo itong flyover na ito sa kanto po ng C5 Extension at Quirino Avenue, yung alignment po ng release ng tren at yung right-of-way acquisition sa magiging istasyon ito sa Las Piñas hanggang Zapote and Yog, pero ito sa package 2 lamang, Las Piñas po at Zapote, okay na po so far ang lahat ng alignment, pati po yung right-of-way acquisition po na tinatrabaho ninyo. Tama po. Dalawa po kasi po ito. So if we speak about yung right of way ng package 2, ito po yung kailangan mong lote kung saan mo itatayo yung mga poste ng viaduct. Ito po yung tinatawag natin na alignment. And then yung lote naman kung saan mo itatayo yung mga stasyon. Opo. Okay. So unahin po natin yung lote na pagtatayuan po ng stasyon. Sometime around mga I think mga 2020, 2017, mga ganun, no? More or less nabili na ho natin yung mga lote na kung saan itatayo yung stasyon. Yun naman pong viaduct, ang kailangan lang po natin dyan actually is hindi tayo kailangang mamili kasi ang gagamitin po natin dyan ay yung right of way ng C5. Sa gitna po ng C5 natin itatayo yung mga poste kung saan po ilalagay yung viaduct. Yun nga ho, ang problema, biglang itinayo ho yung flyover. Kaya nga ho, nung tinayo yung flyover, nawalan po kami ng pwesto kung saan pwedeng itayo yung ating viaduct. Kaya ang unang gagawin, kailangan mo siya ngayong ilipat yung alignment kung saan tatahak yung relays, ano, yung elevated railway mo. Opo. And then kapag ginalaw mo yung alignment, mapipilitan ka rin galawin mo yung stasyon, yung location naman ng stasyon. Kaya naging nanganak po yung problema. The Ayun. moment you move yung alignment, Okay. mapipilitan ka rin galawin po yung location ng stasyon. Ayun, so klaro po tayo dito, no? Sabi ko nga, mas maganda ho dito, diretsahan po tayo, walang paligoy-ligoy at maiklaro po natin ang mga problema na ipinanganak ng dahil dito po sa flyover na ito. Okay, uulitin ko lang. So yung pong stasyon sa Las Piñas na original, yung pong mga pagtatayuan nito, nasettle nyo na po yung right of way. Tama po. Okay. Yung stasyon, nabili na po namin yan. Actually, tinitignan ko yung records namin. Yung para sa stasyon, parang siyam na lote yan eh. Siyam na Opo. lote. Okay. And we already paid parang 27 million. Alright.
Opo. And then doon naman sa viaduct, you Mm. don't have to buy anything sana kasi Yes, nga sir. itatayo Apo. ito sa gitna ng C5. Yan, Opo, yan ho opo, yung yan opo. ho yung situation. Ang magandang ehemplo po dito, halimbawa itong MRT3 natin nasa gitna ng EDSA, so wala ka ng right of way, di ba? Itong mga poste. Yan, ganyan po Tama yan po. Yes, ganyan po yan ang example niyan So makakatipid ka. Kapag doon ka sa propriedad ng national government ng estado, wala ka nang babayaran right of way. So, ngayon, gumasta na po, ang proponent po dito, ang gobyerno po kasi sa atin, sa gobyerno po, ang right of way expenses, di ba? Tama po, tama Okay, po. sige. So klaro po ito, ang gobyerno gumasta na para sa right of way nung pagtatayuan ng orihinal na Las Piñas Station. Saan po yun specifically po, banda, attorney? Ganito po, para maisalarawan po natin, bali nasa kwan po ito Kung titignan natin sa mapa yung C5 corner, yung intersection po niya with Quirino Avenue po. So C5 Quirino Avenue. Mm-mm. Sa mapa noon, ipagilalatag mo ito sa mapa, yung north side at saka south side. So bandang baba po yung south side. Nasa baba po siya ng C5, nasa kabilang baba. Mm-mm. Nandun po yung original na stasyon. Mm-mm. So ang nangyari po, since nawalan na po yung lulugaran ng alignment, kailangan namin siyang ilihis. Okay, sige Dadalhin po. po namin siya sa south side, sa taas. Sige. Sandali. Sa north side pala, sa Opo. north side. Sandali muna. Dadalhin Opo. namin siya sa taas. Sige, sandali Opo. muna, attorney, bago po tayo lumihis doon sa original na plano because of this flyover. So ito lang po, categorical po, kung hindi itinayo yung C5 Quirino flyover ng DPWH, matagal na po tapos itong LRT1 extension hanggang dito po at least sa Zapote Station. Well, kung ganun po na hindi ho nagkaproblema, then na-deliver po sana namin on time Mhm. yung right of way para sa package to. That way, nakapag-start na rin more or less with the design and construction nung ating concessionaire para dun sa pagpapatayo ng viaduct at saka stasyon. Hindi nga po, just to answer my question po categorically, attorney, kasi po, hindi ho ba nagsimula ang inyong diskusyon sa pagtatayo po ng flyover na yan noong pong 2020 na taon. Ngayon po kasi 2026 na. So, ang tanong ko po, kung hindi ho ba itinayo yung C5 extension, Quirino flyover na yan, sa loob po ng 6 na taon, tapos na ho marahil, yan pong kahit pa paano, Zapote Station ng LRT1 extension. Sa tingin ko, dapat tapos na ho siya. Okay, sige. Kasi That's it. ito Opo. Okay, sige po. without speaking po yung specific dates po, tsaka yun, po. Yes. Usually kasi yan, yung ganyan na mga dalawang estasyon yan, usually nung ginawa namin yung north extension po ng line 1, yung papuntang dito sa may EDSA dati galing ng monumento. Usually mga 3 years lang po yun Kaya nga po. So, with that estimate, malamang tapos na po siya. Yes, sir. Hindi ho siguro mahirap ng sagutin yun, kasi buo na yung linya, meron ng right of way acquisition, meron naman po tayong concessionaire, may pondo ang Philippine government, etc. So kumbaga po, sa loob ng 6 na taon, na lang naman di pa ho tapos yan, di ba? Kung sakasakali man po. So itong katanungan natin, alam po ng DPWH na mayroong alignment ang LRT1 extension project dito po sa kanilang gusto pong tayuan ng kanilang flyover. Alam nila yan on record? Alam po nila. Okay. Opo. At dito po, nagkaroon kayo ng opposition sa pagtatayo ng flyover na yan on record, di po ba? Tama po. Based po dun sa mga records na nakita ko, may mga objections po kami. Okay. Ngayon po, yaan pong pagtatayo ng flyover na yan, panahon po yan ni Secretary Mark Villar. Tama po. Okay. At bilang kalihim po ng DPWH, siya po ay may upuan din sa board ng LRTA. Tama po. Member po, ex-officio member po ng LRTA board ng DPWH Secretary. Okay. So, alam po rin ng DPWH mismo nila na itong kanilang gagawin po na flyover na ito
ay magiging sagabal para matuloy po yung LRT-1 Extension Project. Klarong-klaro po yan sa inyong mga ginawang komunikasyon. Klaro po yon. Tama po, may mga records po kami. Okay. Ngayon, attorney, ito pong DPWH na ito, sinabihan nyo sila na kung maaari, huwag dyan magtayo at meron kayong proposal on record kung saan pwede magtayo na hindi maapektuhan ang inyong alignment. Tama po. Alright, that's all on record. Okay. Tama po, tama pero po. despite that, itinayo pa rin po ng DPWH yung kanila pong flyover sa kanto po ng C5 Extension at Quirino Avenue. Tama po. Meron po actually silang sulat stating that na tapos na lahat ng usapan at itutuloy namin itong flyover project na ito. Yun po yung meron po akong nakitang sulat na gano'n. Opo, sige po. So mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito, hindi ito haka-haka, hindi ito opinion, kung hindi po on record. Kasi LRTA, nakaupo sa board ang secretary ng DPWH. Okay. So nung ganun po na hindi kayo nagkasundo at nasunod ang kagustuhan ng DPWH sa pamamagitan po ng kanilang of course, alam ito ni Secretary Villar, di ba? I can only assume po kasi at that time, never naman po. Linawin lang po natin, Ted. Kasi though member po ang secretary ng DPWH, usually hindi po sila nag-attend ng board meeting. Meron po silang ina-assign na USEC, na undersecretary. Opo. So I would assume lang po na alam, but I don't know kung nagre-report po yung USEC na pinapadala. Opo. Alam, hindi ho maitatanggi. Alam niya ito kasi unang-una, ito po nga ay doon po, malapit po sa kanilang lugar. And definitely, yung funding nito, malaki pong halaga din ito, halos 300 million. Anyway, so, nung mangyari po itong deadlock na ito, ano po ang naging suggestion ng LRTA at ng inyo pong concessionaire kung saan kayo lilipat ng istasyon ng Las Piñas from the original station po na nabayaran nyo ng right of way? Ganito po, so gano'n na po, so na-block na po yung gitna ng C5, so we have to find a way kung saan po ilalagay. Una yung alignment, kasi yung alignment kasi, doon susunod yung stasyon eh. Yes, sir. Importante yung alignment kung saan tatahak yung relay. So, dalawa na lang yung naiwan na option sa amin, Ted, either sa south side or north side. So, umupo kami with the concessionaire. Ano ang pinaka-the best option? Ang initial na reaction, initial na findings ng concessionaire sa south side kami. Sa south side, bandang baba. Okay. Kaya lang nung tinignan namin ito, Ted, fully developed na yung area. May nakatayo ng condominium doon na area and may mga commercial establishment na. And then, pangalawa, if we will take yung rota ng south side, somewhere doon sa kabilaang dulo nito, hindi kami makakabalik doon sa gitna ng C5 kasi kailangan namin bumalik sa gitna ng C5 after nung area ng flyover kasi otherwise mamibili na naman kami ng private property. So ang nangyari, ang finding is malaki yung gagastusin ng gobyerno if we do it sa south side kasi nga fully developed na yung area. In fact, sabi ko nga, meron ng parang condominium doon na nakatayo. Kailangan natin ipain yung condominium doon. So, the only option na naiwan is yung sa north side, sa bandang taas na ng C5. Okay. Doon na lang talaga yung alignment. And kung nandun yung alignment, doon na rin sa area na yon sa north side, mo pwedeng ilagay yung stasyon. Okay. So yung pong sinasabing suggestion na iyon na doon ilagay sa north side na iyon, meron din po kayong karagdagan ngayon na gagastusin para doon sa mga properties na tatamaan doon at ilang pang, most likely, ilang pong mga kabahayan. Ay, yes, of course. Mamibili kami ng panibago. Bibili kami ng panibago. Okay. Panibagong mga lote para doon sa, not only doon sa stasyon, but also doon sa kung saan mo itatayo yung poste. Yung poste, yung viaduct. Opo, yung viaduct. Oo. Okay. Yung pong yung suggestion na iyon, kasi hindi ho ito basta-basta eh. Hindi ka makakabili ng drawings nito sa Shoemart eh.
'Di ba? Ito ay gagawan pa ng technical study, feasibility study, kung ano-ano mga bagay-bagay bago ma-finalize ang lahat, hindi po ba? No? Tama yon, Okay. tama yon. Opo, At sige. kailangan namin ng participation talaga ng concessionaire kasi sila po yung magtatayo at sila yung Yes. gagamit. Opo, opo. At sila din po yung gagasta. Mhm. Tama po yun, Opo, tama. okay, okay. So yung pangalawang option na iyon, kinontra pa din yon ng ilang grupo? Well, based doon sa record, Ted, dalawa or tatlo, if I remember it right, Mhm. yung magiging pwedeng location ng ating stasyon. So, north side na tayo, pero mahaba din yung north side na yon. So, hindi pwedeng i-pinpoint mo lang kung saan-saan. So, marami ring naging, I think, yan nga, umabot nga ng hanggang 3 or 4 na option kung saan exactly. Okay. Ang Opo. naunang option is yung Quirino. Mm. So, nandun siya malapit sa corner ng Quirino. So, north side, Quirino. Mhm. At ito yung naunang inapruman ng board. Mm. And then later on may objection na nangyari at gusto nila ilipat ito somewhere towards naman na sa kabilang dulo, sa dulo na nung flyover. Pero nung tinignan namin, hindi po pwede technically. Maraming technical issues na maapektuhan yung tinatawag natin na performance requirement doon sa operasyon ng ating tren. So hindi kami pumayag doon. Mhm. And then eventually nung nagkaroon pa ulit ng further issues, ang sabi ko, by the time ako na yung administrator, Ted, kasi yung Opo. mga before those things, Opo. hindi pa ako Opo. administrator. Ang simple lang ang naging decision ko, Ted. Ang sabi ko, number one, we have to resolve this based doon sa ano ba ang technical requirement nung stasyon, nung train operation. Yun lang. Opo. Wag nating titignan kung sino yung mga lote, but find a place, find a location that will comply with all the technical requirements. Ano Okay. itong mga technical requirements ito? Dapat walang kurbada sa stasyon, Ted. Number one yan. Bawal na kurbada yung stasyon mo kasi kapag kurbada yung stasyon mo, pag tigil ng train, hindi makikita ng train driver yung lahat ng pintuan eh. So dapat straight yan. So that's number one rule. Pangalawa, iwasan din ng mga curvatures kasi nga maintenance headache yan eh. Pagka kurbada yung mga release mo eh. Tapos maingay yan, Ted. Maingay yan. Magkakaliskisan yung release mo at saka gulong ng tren pagka kurbada eh. And then yung elevation kasi nandun pa rin yung flyover eh. So i-consider mo palagi yung height ng flyover. So naging solution ko diyan, ang direction ko together with the OTR is find a location that will comply with all the technical requirements. And then Okay. number two, at the end of the day, ang gagamit nito, ang magtatayo nito, ang gagastos nito yung concessionaire. So Okay. make sure Aha. na Sige. whatever the location would be, merong blessing yung Opo. may blessing yung Opo. concessionaire. So Okay, yun yung sige. naging decision namin yan. Sige. So nabanggit po ninyo, merong nag-oppose doon po sa sinasabing na suggestion, yung option. Sino nag-oppose noon? May dalawang company na on record to read, nakarating sa board ito, yung Fine Properties at saka Golden MB Okay. Holdings. Yan, Sige on po. record ito, Ted. Okay. On record po. Sir, wag ko kayong wag ko kayong mag-alangan sa katotohanan po dito sa isyong ito kasi lahat naman to on record eh. May nag-oppose na dalawang kumpanya doon sa gusto pong mangyari ng LRTA at ng concessionaire na pagtatayuan ng Las Piñas Station. Fine Properties Incorporated, di po ba? At saka Golden MV Holding. MB Holdings, Golden Okay. MB Holdings, if I Okay. recall properly. Ted. Opo, yan pong Fine Properties na yan po'y pag-aari ng pamilya Villar, di po ba? Pati itong Golden MV Holding. That I cannot say. I'm saying it now. officially, Ted, I'm kasi hindi ko saying na it- ba nakita yung records. I'm saying it now. Opo, ito po ay pag-aari ng pamilya Villar. Ngayon, attorney,
kailan pumasok yung Villar Sipag option? Ted, yung Villar Sipag option early pa yan nung nalipat na nga sa north side, nung napunta na kami sa north side, yan lumabas yan, yung option na yan. But the board, LRTA board, which member na ako noon, we choose yung Quirino option. Ito yung nandun sa corner ng Okay. Quirino kasi nga Okay. maraming technical issues yung Sipag Villar na option. Yung nga po. Pero ito po ang itinutulak nito pong grupo ng mga kumpanya na pag-aari ng mga bilyar. Kaya nga Villar Sipag option ang tawag din nyo, di po ba? Opo, tama. Pero noong pong Pero ito po. definitely po, Ted, on record lang, sabihin ko lang talagang denied na ho yun. Hindi na ho na-revive yung option na yon. Hindi nga po sandali lang kasi anyway, mamaya pupuntahan natin yung sulat nyo mismo dito po sa kumpanya ni Ginoong Villar. Noong pong October 24 ng 2023, yan pong Villar Sipag option na yan, hindi ka ninyo compliant doon sa minimum performance specification standards, di po ba? Para nga doon Tama po, yes, tama po. okay. So klaro na yan, Tama po. hindi uubra ito. Tama? Opo, Okay, tama po. sige. So Tama po. maliwanag na po 'yon. Pero ito nga po ang nangyari. Kinalaunan, mukha pong doon po pa rin sa Villar Sipag option ang tutunguhin ninyo kasi kayo po mismo, pati si Secretary Giovanni Lopez, sumulat kay Cynthia Javares, ang presidente po ng Fine Properties Incorporated, also serving as president of Golden MV Holdings Incorporated, kung saan po dito binabanggit ninyo yung mga ipinapangako sa inyo nitong kumpanya po ng mga bilyar para doon sa pagtatayuan ng bagong lokasyon ng Las Piñas Station. Ano po ang laman ng sulat ninyo sa kanya? Ito po yun. Ito po yung sinasabi ko na, so una po yung Quirino na option. Ito po yung na-approvean initially ng board, and then yung Sipag Villar option, which completely denied na ho yun. But later nga ho, based on our instruction na maghanap ng location that would technically be compliant at upon with blessing ng ating concessionaire, itong concessionaire nagpropose sila ng another option that would move yung Quirino option bahagya papunta naman doon sa may dalawa kasing tulay yan, Ted, yung tulay sa Quirino and then sa may tramo. So, imumove nila ito doon sa latest na option, which was approved actually in 2025 ng board, is inilipat siya siguro mga ilang meters na ngayon ang sasakupin na ng stasyon, i-straddle na niya yung tulay ng Quirino Avenue at saka yung tulay ng Tramo Road. So doon siya. But this time, Ted, meron siyang ma-occupy na vacant lot ng pag-aari, I think, ng Fine Properties. Pag-aari ng mga Villar na property na ngayon ang gagamitin ng station ng Las Piñas. A portion, Ted. Portion siya. Yes, opo. Ay portion. Okay. So nangangahulugan po na kung matutuloy itong Las Piñas Station, ito po ay nandoon na bungad po ng property ng mga Villar. Tama po. Kung Okay. sa mga nakakaalam po nung location, Mhm. doon sa harap po ng tinatawag na yung parang mall area doon, yung Sipag Villar, sa harap po noon, sa kabila ng C5, Mhm. may mahaba po na vacant lot. May vacant lot po yan, mahaba po yan. And then pag binaybay mo po yung daan, yung C5, nasa kanan mo, yung mahabang vacant lot na yon, hanggang sa makarating ka halos doon sa paanan ng flyover. Nandun ho yung dulo nun Nandun ho yung dulo ng vacant lot na yun. Tapos may pader ho doon na after that pader, panay mga bahay na po yun So yun yung a portion of that vacant lot at saka yung mga bahay na ho yun ho yung tatamaan po nung
bagong location, yung latest na approval na location. Hindi nga po. So bottom line dito, magmula po noong original na istasyon, doon sa suggestion po ng paglilipatan, ngayon po mauuwi na ito dito po sa Villar Sipag na kanila pong proposal. Di po ba na istasyon? Yan po ang hindi natin maitatanggi. Kaya nga kayo, ngayon nagsasabi sa kanila na mukha pong meron silang mga ipinapangako. Actually, noong December 3, 2025, meron na po kayo sa kanilang sulat, di ba, ang LRTA? Tama? Opo. Okay. At sinasabi, Opo. at ang ito ho, attorney, hindi niyo ho maaaring itanggi ito kasi on record po lahat ng ito eh. At kayo ho mismo ang sumulat sa kanila eh. Ang sinasabi po ninyo, noong pong kayo sumulat, na meron po kayong hinihingi sa kanila na pag-comply doon sa ipinapangako nito pong kumpanya nila Villar na sila ay mag-e-execute ng right-of-way usage agreement, hindi po ba? Tama po. Okay, sige. So, klaro yan. December 3 ito ng 2025. Pero ika ninyo sa inyong sulat, lampas na ng 99 calendar days since they received your letter, wala pa rin silang response. At kaya po kayo muling sumulat sa kanila March 18 ng 2026. Ano ho bang ipinangako sa inyo ng kumpanya ni Villar dito po sa pagtatayuan ng stasyon na ito sa Las Piñas na lupain? Ang naging usapan po nung karon ho ng mga repeated na discussions ng LRTA, ng DOTR, ng LRMC, yung ating concessionaire, at saka yung grupo nitong mga company na to, ang naging usapan is pipiranga po sila ng right of way usage agreement. Ibig sabihin, bibigay ho nila ng libre yung paggamit ng property. Kaya lang, at a certain point in time, parang lumabas po doon sa discussion na parang gusto nila ibibenta. So, sabi namin, sandali lang, ang initial na usapan diyan from yung mga discussions, libre yan kasi usually ganun ang policy ng government eh. Pagka itong property mo ginamit ng stasyon, papatayo ng stasyon, usually yan libre yan eh. Ang ibibigay na lang nakapalit dito is interconnection agreement, Yun ang ginagawa natin. Pero pag ibibenta mo, sandali lang kasi parang mali eh. Makikinabang ka na tapos bibilhin pa natin, di ba? So, ang sabi namin, linawin nyo, libre ba ito o bababayaran ninyo? So, yun ho yung mga sulat na binabanggit nyo po kanina na pinapaklaro namin sa kanila. Libre ito na ibibigay ninyo or pababayaran nyo? Which initially we gave them 30 days to respond, and then naghingi sila ng another, if I recall, mga 15 or 30 days na extension, then another extension. But, so nakadalawang sulat sila na requesting extension of time to finally and formally answer kung pababayaran nila o libre ito. But, as of, I think last week, kausap ko yung project management officer namin. Yun nga, umupo na ulit sila at lumalabas is magbibigay na lang sila ng, idodonate nila, deed of donation ang gagawin nila. Which, again, we will have to review this one at titignan natin ano yung laman nung ano yung mga conditions ng deed of donation na yan. And itong conditions na ito, hindi pwedeng kabilang ang mag-decide kasi nga apektado yung concessionaire dito. Baka meron kaming maikumit na hindi siya papayag. Baka maapekto man yung performance niya, yung commitment naman niya sa gobyerno. Kaya we have to look into this deed of donation. Attorney, mawalang galang lang po, kasi August pa lang 2023, pinag-uusapan na yung deed of donation na yan. Kaya nga umusbong yung Villar Sipag option eh. So 2023, hanggat sa, ito na nga po at umaabot na po sa punto ng kayo po ay sumulat na sa kanila at sinasabi nyo, ano na nangyari sa ipinangako ninyo? Di ba nangako sila dito, attorney? At meron pa hong paghaharap mismo doon sa LRTA board meeting, di ho ba, itong si Ginoong Rodelio Racadio at sinasabi nga na ang aprubahan ay yung Villar Sipag option, di po ba?
Gaya kinaklaro ko Ted, yung billiard sipag option kasi iba yun eh. Yung billiard sipag option mismo doon sa tapat ng mall yun eh, which Oo. sabi ko nga hindi yun ang inayawan namin yon. Talagang ang tinitingnan natin ngayon is yun nga yung nandoon yung vacant lot na katabi ng NHA properties. So yun, magkatabi ho kasi yan eh, yung NHA properties, may mga bahay ho doon. And then sa likod po yun, may vacant lot po yun. So Okay. ibang-iba po ito doon sa bilyar sipag na option. Okay, sige po. So, Magkalapit lang po ito doon sa original na north side na Quirino Station. sige po. But So, again po, yun nga po, mm, ako rin mismo, Ted, actually, is talagang naiipit na rin ho kami, Ted, sa totoo lang, kasi nga, hindi makagalaw yung mga tao namin. alam nyo, attorney, alam nyo, Ako mismo, ako ang pumupukpok din Yeah, na desisyon na kailangan na naman desisyon to. Otherwise, nakapako yung mga tao namin sa kanilang yung pakikipag-usap pa lang nga doon sa mga tao na involved doon, yung mga may-ari ng bahay na nahihirapan din kami. Kaya ako mismo, inaapuran naman talaga namin ito. opo. I hope you understand din yung situation namin. Alam nyo, attorney, ako po hindi lang kayo iniisip ko dito. Yung dapat nakikinabang ng mga commuters dito. Yun ang pinaka-importante. Sa inyong pag-estimate nga daw, sa unang operasyon pa lang, 300,000 a day. Aabot sa 800,000 commuters ang makikinabang dito. Sila po ang nawawalan dito. More than kayo, hindi po ba? More than itong private company na ito, yung pong publiko na dapat nakikinabang sa proyektong ito. Yung po talaga dito ang bottom line ng ating diskusyon, attorney. Kaya kami dito mismo nakatutok dito para magkaalaman na ang katotohanan sa proyektong ito. Sino ba talaga ang sagabal dito at naging perwisyo sa pagpapatupad nito? Yung pong bilyar sipag location, again, sinasabi ni attorney, hindi nila inaprubahan yan. Pero on record din po, hindi ba humarap mismo sa LRTA board meeting yung kinatawan ng mga bilyar para isulong yon dati, di po ba? On record yan. Tama po yan. Okay. On record po yan. They appeared po sa board. At talagang outright naman dinenied ho ng board po yun. Okay. Hindi Sige. talaga pinayagan ng board. Opo. So ngayon po, eto na. So meron pong isang property daw ho na tatamaan nitong stasyon na ito, masasakop siya portion ng pag-aari ng mga bilyar. Nung una, kaya ho kayo sa kanila sumulat, sinasabi nila ibibigay ito sa gobyerno pero kinalaunan mukhang sumisingil na, di ho ba sabi nyo kanina? Tama po. Kaya ho napilitan kami na formally na tanungin ano po talaga yung intention ninyo. Sabihin nyo, para alam namin kung anong gagawin namin. At yun nga po yun yung series of letter namin at yung nakadalawang sulat din sila asking for some time for them to decide. But sabi ko nga, as of last week, nung kausap ko yung project manager ng LRTA, nung last na nag-meeting sila, nagbigay sila ng deed of donation. Parang draft. So we have to look into this deed of donation. Okay. Opo. Ngayon, gaano pa katagal yan, yung pag-aaral niyan? At kung sakasakali ho ba na naman na hindi kayo magkasundo dyan, paano ho na naman po yung proyekto? Kailan kayo magdidesisyon whether kasama sila o hindi ang mga bilyar dito nang sa ganun po matuloy na ito? Ako, Ted, kailangan na magdesisyon kami rito, kasi madidelay na talaga ito. Una nating uisipin, Ted, the moment na kapag-desisyon, ano talaga yung location, doon pa lang namin magagawa yung acquisition process, yung acquisition process. Pangalawa, yung design process pa yan, Ted, wala pa namang design yan kasi ang magdi-design yan yung contractor ng concessionaire. That would take time. And then, yung construction pa siya. So, every day na may delay yung decision namin, talagang madidelay yung project, which kahabi ko nga ako mismo, talagang nakasiwa na rin dito. Gusto ko na rin talagang desisyon na ito ng maayos. Naintindihan ko yung pangangailangan na talagang may desisyon na rito. Opo. So, attorney ngayon, sabi nga ninyo, once na ma-finalize na yan, whether yan po ibibigay ng mga bilyar without any condition, o kaya po magdesisyon na po kayo at ang inyong concessionaire na ilipat po ito na hindi po tatamaan ng kanilang property, ang kahulugan ho ba nito ay una,
ilang taon na paghihintay bago matapos po yung feasibility study, lahat ng kinakailangan technical studies, and yan ba'y kinakailangan pa ng NEDA approval? Yung NEDA approval, hindi na kailangan, Ted. Ang kailangan na lang dito is yung maisakatuparan namin yung acquisition process. Mhm. And then, siguro, pagka definite naman na yung decision kung saan, pwede nang isabay yung pag-design, yung paggawa ng Okay. design, yung Aha. either yung conceptual at saka detailed design. Mhm. And then eventually, yung contractor ng concessionaire, yun, kukunin naman nila, ikukunin nila, ipo-procure nila, and then yung Opo. construction na. Okay. Ngayon po, ilang taon ba ang inyong estimate? Sabihin na lang po natin kung magsisimula po bukas. Ilang taon bago matapos yung dadalawang istasyon na yan at iisang istasyon doon sa Nyog? Kumbaga po, remaining more or less 6 kilometers and remaining 3 stations ng extension po ng LRT1. Ilang taon? Usually yan, ang target namin actually, nung last na tinignan ko, mga 2028, Ted, kaya. Basta bibilisan namin lahat. Okay. So, ibig sabihin po, in 2 years, kakayanin kung bibilisan ng lahat. Tama yun, Ted. Okay, yan po ang kumbaga best effort at best Pero condition. kung yun na, Ted, I'm talking about package 2 lang, package 2. Hindi pa kasama yung Hanggang Nyog. sa pote. Okay. Ay, hindi pa. Iba pa yun, Ted. Pero ang good news sa ito nakakatuwa nga dyan, Ted, kasi nga yung package 3, yun ang number 1 na 100% ROW na bili na namin yun. Actually, ongoing na ngayon ang relocation ng lahat ng Opo. mga utilities doon. Meralco, Maynila, nagre-relocate na sila ngayon doon. Sige, okay. Opo. Sabi ko, Sige, mas good. nauna pa yung dulo kaysa doon sa may pagitan eh. Kaya Good. ang target namin talaga 2028 matapos ito. Okay, good. Sige po. Pero ang original po na cost ng project na ito ay 64.915 billion. Tama po, attorney? Well, hindi ko kabisado yung amount. I have to be honest with you. No? Okay. Hindi ko kabisado Okay, yung sige, amount. sige. Opo. Pero sa hawak ko po dito, no, na paghahati-hati, kasi hybrid ito, hindi ho ba, attorney? Hybrid, di ba? Hybrid, no? Yes, Okay. Ted. Halo-halo po itong PPP at saka JICA loan po ito. Okay, Kaya sige. yung mga costing iwa-iwalay. When you say JICA loan, attorney, yan po ay loan by the Philippine government? Tama po. Okay. Gumamit po tayo ng loan para sa pagbili ng bagong bagon, mga tren. Aha. And then yung paggawa ng sapote, satellite Okay. depot. Actually, nandun na po yung satellite depot. Tapos na po siya. Okay. At gumagastos na po tayo actually dyan in Opo. terms of yung maintenance niya. Kaya lang hindi po nagagamit kasi hindi pa umaabot yung release po doon. Sige po. Okay. So, JICA po ito, Philippine government, and meron din po ditong equity ng Philippine government in the amount of 7.55 billion pesos. No? Mismo po ito pera ng ating pong gobyerno manggagaling sa GAA natin. So ngayon, attorney, sa totoo lang, because of the delay of the project, tataas na ang cost nito. Kasi iba nang usapin ngayon ng cost eh. Ay, tama po. Sa part pa lang ho sa construction pa lang ho, iba na ho yung presyo ho niyan. At isa yan actually sa mga nagiging sakit ng ulo ho namin when talking sa concessionaire kasi kahit po yung package 1, may mga delays din po nangyari dyan. Kaya marami din po silang mga claims tungkol sa mga money cost na na-involve dahil sa delay. Opo. Ngayon po, I'd like to call your attention sa sulat ninyo dito po sa kumpanya nila Villar. At binabanggit ninyo, no, yung sinasabi na kanilang intensyon to donate the property at no cost to the government. Yung paggamit po ng at no cost to the government, maaari ba natin sabihin na itong nangyaring delay na ito nang dahil sa kanila, no cost sa gobyerno o ang pinag-uusapan natin ay tumaas na ang cost ng construction, natigil yung proyekto po na pakikinabangan ng mga tao. Ano pong tawag nyo ngayon dito? Well, ibang usapang cost po yun kasi yung sa sulat po namin, yun lang po ang cost na tinutukoy lang po natin yan is yung cost ng lote na gagamitin. But yung mga incidental cost and everything, ibang usapan po yun. Yes, opo. Yung nga po, kasi nga pag pinag-usapan natin dito yung at no cost to the government, palagi ko po parang misnomer yata ito sa pangyayaring ito na super delayed na po at ang mga Kabitenyo lalo na
ay nagsasakripisyo po sa matraffic na biyahe mula sa Bacoor papunta po ng Metro Manila. So attorney, ang tanong po ng marami na nakikinig ngayon sa atin, dito po sa pangyayaring ito, bakit hinayaan ng gobyerno na ang pakikialam ng mga Villar ay naging sanhi kung bakit po na-delay ang napaka-importanteng proyekto ng gobyerno? Well, I cannot answer that, Ted, kasi sabi ko nga, nung nag-assume ako ng office dyan, nandun na yung sakit ng ulo, inabutan ko na yung sakit ng ulo. At itong effort namin ngayon is to resolve, walang tigil yung aming action just to resolve everything ko nung inabutan ho namin ito na ganyan na. Nandun na ho yung ating flyover. At ito nga ho, nangipag-usap kami doon sa mga, actually may mga nagpo-complain din po ng mga landowners na nandun po sa tatamaan na bagong location. May mga NHA kasi doon mga bahay na nilipat na sila coming from other kung saan man sila galing na apektuhan sila ng government project, nilipat po sila ng this time, ililipat na naman po sila. Kaya yun po ang isang masakit na issue. At hindi naman po kami tumitigil, Ted, sa ayusin yung inabutan po namin na mga issues and concerns para lang matapos po yung maumpisan po yung ating project. Okay. Attorney Cabrera, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa para maipaliwanag po ito napaka-importanteng isyong ito. Kami po'y nakatutok sa isyong ito at hindi pa ho tayo tapos. Kung sakasakali po na may development, muli ho kami tatawag para lang po maunawaan ng taong bayan kung bakit po tayo nasadlak sa ganitong sitwasyon kung saan po ang isang importanteng proyekto para sa mga manggagawang Pilipino at pangkaraniwang mga Pilipino po ay nababalam. Salamat po, Attorney. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.